Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Parang piniga ang puso ni Andre nang pagtapat niya sa cottage sa Burol ay makita niyang nakadungaw sa bintana si Eva. Sa malamlam na liwanag ng ilaw sa katapat na poste ay mababakas sa mukha nito ang lungkot. Nakatanaw ito sa kawalan na para bang nakakakita ito. Sa isang banda ay nakadama rin siya ng relief nang makita niyang ligtas itong nakauwi roon. Walang pagmamadaling pumasok siya sa ilalim ng nakaarkong tarangkahan. Hindi niya inaalis ang tingin kay Eva. Masyado siyang nalibang na kasama na niya ito habang nasa Maynila sila, kaya nawala sa isip niyang may kailangang ayusin sa Batangas. Sa pagkakataong iyon, alam niyang kailangan ng ipagtapat ni Eva sa kanya ang lahat ng itinatagong lihim nito sa kanya sa ayaw o gusto nito. Eva, napapitlag ito. Pumanhik na siya sa hagdan at nagtuloy sa balkonahe. Nang mabuksan ang pinto at iluwan niyon ang kanyang asawa, ay hindi niya napigil ang kanyang sarili. Sinugod niya ito ng yakap. "Bakit mo ginawa iyon, mahal ko?" Tanong niya habang panay ang halik sa sentido nito. "Alam mong hindi ako maaaring mawala rito ng matagal. Pero sana, sinabi mo na lang sa akin na kailangan mong bumalik dito. Tinakot mo ako ng sobra. Paano kung naligaw ka? Mabuti sana kung nakakakita ka. Mababait ang mga napagtanungan ko. Paano kung nagkamali sila ng pagbibigay sa iyo ng direksyon? You have no idea how you got me worried sick." Hindi nakatiis, inapuhap niya ang mga labi nito sa isang halik na puno ng desperasyon. Nangunyapit ito sa kanyang mga balikat at malugod na tinugon ang halik niya. Abot-abot ang hingal nilang dalawa nang sa wakas ay palayain niya ang mga labi nito. "Huwag mo nang gagawin ulit iyon, mahal ko. Huwag ka nang aalis nang hindi ko nalalaman. Maaabala ka na naman kasi. Alam ko naman kababalik mo pa lang sa ospital. Kahit pa, all you need to do is ask." Dahil gabi na at wala siyang nakitang pagkain sa refrigerator ng cottage, ay tumawag na lamang siya sa isang fast food chain at nagpa-deliver ng hapunan nila ni Eva. "Bukas, marami tayong pag-uusapan, mahal ko," sabi niya rito pagkatapos nilang maghapunan. "Tungkol saan?" Hindi nakaila sa kanya ang takot na saglit na dumaan sa mga mata nitong hindi nakakakita. "Tungkol sa ating dalawa," sagot niya. Kapag kuwan ay dinala na niya ang usapan sa magagaang paksa hanggang sumapit ang oras ng pagtulog. Madaling nahimbing ito sa kanyang mga bisig. May kapanatagang dala sa kanya ang banayad na paghinga nito kaya hindi niya maintindihan kung bakit mailap ang antok sa kanya. Matagal nang nahihimbing si Eva ay hindi pa rin siya makatulog. Iba ang pakiramdam niya sa munting cottage. Para bang maraming pares ng mga matang lihim na nakatingin sa kanila. Nakapagtataka iyon dahil hindi naman siya mapagpaniwala sa mga engkanto at iba pang katulad niyon. Taimtim na lamang siyang nagdasal sa Diyos na ingatan sila sa buong magdamag. Saka pa lamang siya hinila ng antok. "Hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang lahat ng lihim ng pamilya ko." Kapuna-puna para kay Andre ang determinasyon sa anyo ni Ada nang sabihin iyon. Umaga na noon. Tulad ng napagpasyahan niya ng nagdaang araw, ay inusisa niya ito tungkol sa sumpa at sa mga lihim ng pamilya nito na may kinalaman doon. "Bakit hindi maaari? Hindi mo rin naman paniniwalaan. Try me. Hayaan mo na lang, Andre. Wala na rin namang silbi. Bulag na ako. Hindi na natin mababago ang katotohanan iyon."
Sa tingin ko, lalong dapat kong malaman ang tungkol doon. Asawa mo na ako. Kahit gaano pa kaimposible ang mga ipagtatapat mo ay paniniwalaan ko. Namula ang mga mata at ilong nito. Saglit pa ay pumatak na ang mga luha nito. Baka kasi layuan mo ako kapag nalaman mo ang lahat-lahat. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Niyakap niya ito. Para na namang pinipiga ang kanyang puso sa nakikitang paghihirap ng kalooban nito. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing pabayaan na lamang niya ito. Ngunit ang kabilang bahagi ay nag-uutos na hukayin niya ang lahat ng lihim na iniingatan nito. Yung kwento ni Nana Iska, hindi lahat iyon ay totoo. Simula nito. Iyong mangkukulam na ipinasunog sa plaza at bumulag sa lolo ko sa talampakan, hindi siya ibang tao. Pinsang buo siya ng lola ko. At kaya siya may interes sa solar na ito ay dahil direktang nakatutok dito ang maitim na kawalan. Iyon ang pinaniniwalaan nila na nagbigay ng mas malakas na kapangyarihan sa pangkukulam. Pinilit niyang i-absorb sa kanyang isip ang sinasabi nito. Ano ang maitim na kawalan? Kulungan iyon ng mga mangkukulam na gustong magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. At totoong iyon ang nagpapasagana sa mga bulaklak dito? Hindi. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, ang maliit na bukal sa harap nitong bahay ang dumidilig at nagpapasariwa sa lahat ng mga halaman dito. Tumango-tango siya. Sige, magkwento ka pa. Hindi lamang ang mangkukulam na iyon ang naglagay ng sumpa sa angka namin. Pati ang kanyang mga magulang ay sumumpa rin na mabubulag ang lahat ng babae sa angka namin hanggang sa 3 henerasyon. At magpapatuloy iyon sa mga susunod pa kung hindi mapuputol. Totoong malakas ang sumpa. Katunayan, bulag na agad ang lola ko sa tuhod ng ipanganak siya. Mabuti na nga lang at namatay na ang mga sumumpa sa aming angkan, kaya gumaan na iyon sa mga sumunod pang henerasyon. Nabulag lamang ang lola ko pagkatapos niyang maikasal kay lolo. Nang mabulag ang nanay ko, hindi totoong namatay siya. Ipinasya niyang magpakulong na lamang sa maitim na kawalan upang hindi na dumaloy sa henerasyon ko ang sumpa. 21 taon siyang magpapakulong doon bago siya makaalis. Ngunit ang kapalit naman niyon ay sumpa rin. Magiging mangkukulam na siya at ang mga susunod na henerasyon sa kanya. Buhay pa ang nanay mo? Oo. Nakatakda siyang lumabas sa maitim na kawalan anumang araw sa taong ito. At sa pagbabalik niya ay kailangang naririto ako. Sa akin niya isasalin ang lahat ng kapangyarihang makukuha niya sa kanyang pagsa-self-exile. Ang ibig mong sabihin, magiging mangkukulam ka na rin? Oo. Iyon ang kondisyon kapag ang isang tao ay voluntaryong nagpakulong sa maitim na kawalan. Magiging mga mangkukulam din ang mga anak nito. Pero paano kung hindi mo naman tatanggapin? Tinanggap ko na, Andre. In fact, nagamit ko na nga. Saan? Tanong nito. Sa pinsan ko. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ikaw ang dahilan ng pagkabulag niya? Iyon ang utos sa akin ng mga puwersang hindi nakikita. Lagi silang nariyan, bumubulong sa akin. Hindi ko maaaring salungatin ang gusto nila. Dahil lang minsang ginawa ko, tumalab pa rin sa akin ang naunang sumpa sa kabila ng sakripisyo ng nanay ko. Nabulag pa rin ako. Gulat na gulat siya sa ipinagtapat nito. Kung ganoon, nagpakasal pala siya sa isang mangkukulam. Parang sumakit bigla ang kanyang ulo sa mga nalaman niya. Ang hindi niya matanggap ay bumulag na ito ng isang tao at pinsan pa nito. Ano-ano pang pinsala ang kayang gawin nito? Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Nakadama siya ng pangangailangang lisanin ang lugar na iyon. Tumayo siya at walang paalam na lumabas ng bahay. Para siyang sinasakal ng katotohanang nag-aalaga pala siya ng isang mangkukulam. Andre?
Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Eva. Mabilis na sumakay siya sa kanyang kotse at pinasibat iyon palayo. Narinig ni Eva ang pagbuhay ng makina ng kotse. Napahango siya sa labas. "Andre!" Tawag niya sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung narinig siya nito o nilamon ng ugong ng kotse ang kanyang tinig dahil ang papalayong tunog na niyon ang sumunod na narinig niya. Nagkumahog siyang makababa. "Andre!" Dahil sa pagmamadali ay hindi niya natansya ang mga tukal na bababaan niya. At palibhasa ay hindi siya nakakakita. Kumabisala ang kanyang mga paa. Bago pa siya makahawak ng makakapitan ay nahulog na siya sa hagdan. Nasaktan ang kanyang ulong tumama sa matigas na bagay. Kasunod niyon ay nagdilim na ang lahat sa kanya. Nagpaikot-ikot si Andre sa buong bayan. Kailangan niyang gawin iyon upang kalmahin ang sarili sa nakagugulat na revelasyon ng kanyang asawa. Mangkukulam ito. Parang napakahirap yatang tanggapin iyon. Paano na lamang kapag nagkaanak sila? Magiging mangkukulam din ang bata? Sana pala ipinakinggan niya ito noon. Hindi na lamang sana sila nagpakasal. Inihinto niya sa gilid ng kalsada ang kotse at napasubsob siya sa manibela. Mahal nga niya ito at ang lahat ay gagawin niya para sa kapakanan nito. Diyos ko, tulungan po ninyo ako sa pagharap kong muli kay Eva. Iparanas po ninyo sa amin ang kapangyarihan ninyo sa pagkakataong ito. Hindi ko po makakaya ang bagay na ito kung wala ang tulong ninyo. Matagal din siyang nagdasal ng taimtim bago niya muling pinausad ang kanyang kotse. Kahit paano ay maluwag na ang kanyang kalooban. Umaasa siya sa milagro ng Diyos. Sana lamang ay pumayag ito sa kailangan nilang gawin. Pagtapat ng kanyang kotse sa cottage ay nasilip niya mula sa mga siwang ng halaman ang damit na suot kanina ni Eva. Nagtaka siya kung bakit nasa lupa na iyon. Nahindik siya ng pagpasok niya sa bakuran ay makita niyang hindi pala damit lamang ang nasa lupa. Ang asawa niya mismo ang nakabulagta roon. Sinakmal ng takot ang kanyang dibdib. Napatakbo siya at agad na pinangko ito. May nakapa siyang malaking bukol sa ulo nito. Marahil ay iyon ang tumama sa kanto ng tuntungang bato sa puno ng hagdan. Doon pa naman iyon sa parteng dating na opera dito. Ngunit bukod doon, ay wala na siyang makitang sugat dito. Kaya lamang ay nawalan ito ng malay. Labis ang pagkagulat ni Andre sa ipinagtapat sa kanya ni Eva. Ano nga ang kanyang gagawin? Gayong nahahati ang kanyang kalooban dahil sa nalaman mula rito at ngayong ito'y nasa bingit ng kamatayan. Abangan sa susunod na kabanata.